Noong unang panahon, sa isang maliit na bahay sa kakahuyan, masayang naninirahan ang isang mag-iinang kambing. Ang cute ng mga munting kambing na para silang mga laruan. Mahal na mahal ng inang kambing ang kanyang 7 anak. Protektado niya sila mula sa mababangis na hayop sa gubat. Isang araw, bago siya umalis ng bahay upang maghanap ng pagkain, tinawag niya ang mga munting kambing. Mga anak, pupunta ako sa kagubatan. Huwag ninyong pagbubuksan ng pinto ang sino man. Kung may lobo na makakapasok sa bahay, kakainin niya tayo ng buhay. Mapandin lang siya. Kaya niyang magpanggap upang makapangloko. Paano po namin siya makikilala? Ang lobo ay may magaspang na boses. Ako naman ay may malambing na boses. Sa paglabas niya, may naalala ang inang kambing. Ay, sapa, ang mga paa ng lobo ay maitim at ang sa akin ay puti. Makikilala niyo rin siya sa kulay ng paa. Huwag ka pa mag-alala, nanay. Aasahan mo po kami. Isa-isang hinalikan ng ina ang mga anak at nagtungo na sa kakahuyan. Mula sa malayo ay pinapanood sila ng lobo. Nang makaalis na ang inang kambing, naghintay siya sandali. Pagkatapos ay lumapit siya sa bahay at kumatok sa pinto. Sino po yan? Nandito na ako, mga anak. Buksan niyo ang pinto. Ngunit nahalata agad ng maliliit na kambing ang magaspang na boses ng lobo. Hindi nila binuksan ang pinto. Hindi ka namin, nanay. Maganda at malambing ang boses ng nanay namin. Ikaw yung lobo. Hindi mo kami maloloko. Nainis ang lobo dahil hindi niya nalinlang ang maliliit na kambing. Kaya nagpunta siya sa tindahan, bumili ng tisa at kinain ito. Medyo lumambot ang boses niya, kaya bumalik siya sa maliit na bahay at kumatok sa pinto uli. Sa pagkakataong ito, nakipag-usap ang lobo ng may banayad na boses. Mga anak, buksan niyo ang pinto. Marami akong nabili sa palengke. Buksan niyo ang pinto. Nang marinig ang malambing na boses, naisip nila na baka ito na ang kanilang nanay. Pagbubuksan na sana siya ng pinto, nang sumigaw ang isa sa kanila. Teka. Tignan natin ang paa niya sa ilalim ng pinto. Nang sumilip sila sa ilalim ng pinto, nakita nila ang itim na mga paa ng lobo. Sumagot sila nang hindi binubuksan ng pinto. Hindi ka namin pagbubuksan ng pinto. Hindi itim ang mga paa ng nanay namin. Ikaw ang lobo. Galit na umalis ang lobo. Nagpunta naman siya sa panaderya. Nagulat ang panadero nang makita ang lobo sa harapan niya. Vegetarian na ako ngayon. Tinapay na ang kinakain ko. Maaari mo ba akong bigyan ng harina? Lumabas ang lobo sa panaderya na may dalang maliit na sako ng harina. Nang malapit na siya sa bahay, binuksan niya ang sako at binuhos ang harina sa mga paa. Ngayon, ang mga paa niya ay puting-puti. Kumatok siya sa pangatlong beses. Mga bata, buksan niyo ang pinto. Patingin nga ng mga paa mo kung ikaw nga si nanay. Pinakita ng lobo ang mga paa niya na may harina. Nang makita nila ang mapuputing paa, naniwala na sila. At binuksan ang pinto at ano ang tumambad sa kanila. Nakatayo doon ang gutom na lobo. Hindi nila alam kung ano ang gagawin. Nagtakbuhan sila at sa takot ay sumisigaw sila. Tulungan niyo kami. Sisirain ko ang bahay niyo at kakainin ko na rin kayo. Wah! Ang isang maliit na kambing ay nagtago sa ilalim ng mesa. Ang pangalawa ay sa kama. Ang pangatlo ay pumasok sa tsimeneya. Ang pang-apat ay nagtago sa kusina. Ang panglima ay pumasok sa aparador. Ang pang-anim ay sa likod ng kortina. At ang pang-pito ay sa higanting orasan sa dingding. Ngunit mabilis ang tusong lobo. At isa-isa niya silang nahuhuli kung saan man sila nagtatago. Takbo!
Wah! Mga anak ng inutil na kambing, isa-isa ko na kayong kakainin. Busog na siya kaya sumuko na siya sa paghahanap. Ang isa na hindi niya natagpuan ay ang nagtatago sa orasan. Doon sa malaking bakuran na hindi masyado malayo sa maliit na bahay, nahiga ang lobo sa ilalim ng isang puno at nakatulog siya. Naghihilik pa. Maya-maya, nakauwi na ang inang kambing nang makita niyang bukas ang pinto. Alam niyang may hindi magandang nangyari at nag-aalalang napasigaw. Naku, ang mga anak ko! Pagpasok niya sa bahay ay nasindak siya. Nakabuwal ang mesa at mga upuan. Punit ang kortina, magulo ang kama at nasa sahig ang mga unan at sapin. Hinanap niya ang maliliit na kambing, ngunit wala sila kahit saan. Tinawag niya ang mga pangalan nila, ngunit walang sumasagot. Sa bakas ng tawagin niya ang huling pangalan, saka lang siya nakarinig ng munting tinig. Sa orasan ako ni Lola, Mami. Tumakbo ang nanay sa malaking orasan at nilabas ang kanyang anak doon. Nagyakapan ang mag-ina. Umiiyak na kunento ng munting kambing ang pangyayari. Nagpanggap ang lobo. Kala namin ikaw kaya binuksan namin ang pinto. Kinain lahat ng lobong mga kapatid kong Labis na nagdalamhati ang inang kambing sa sinapit ng mga anak. Kasama ang nag-iisang natirang anak, lumabas sila ng bahay at doon sa bakuran na punestuhan ng lobo, nakita nila ito na tulog sa ilalim ng puno. Sa lakas ng hilik niya ay gumagalaw pati ang mga sanga ng puno. Saglit na pinagmasdan ng inang kambing ang lobo. Napansin niya na sa loob ng tiyan nito ay may kung anong gumagalaw. Mahabaging Diyos! Mahabaging Diyos! Buhay pa kaya ang mga anak? Napaisip siya ng plano at inutusan ang bunsong anak. Tumakbo ka sa bahay at kunin mo ang karayom, sinulid at gunting. At kasabay nun ay nangalikta naman ang ina ng 6 na malalaking bato sa paligid. Pagbalik ng maliit na kambing, ginamit ng inang kambing ang malaking gunting upang hiwain ang tiyan ng lobo. Tiyan ng lobo. Nakita niya agad ang isa sa kanyang mga anak at paisa-isang naglabasan ang mga maliliit na kambing. Lahat sila ay buhay at malusog. Tuwang-tuwa ang inang kambing. Niyakap ng mga munting kambing ang inang sumagip sa kanila. Nanay, mahal ka namin. Lahat sila ay puno ng kagalakan. Ang aking mga munting kambing, ligtas na kayo. Maingat na nilagay ng inang kambing ang inipong mga bato sa loob ng lobo. Pagkatapos ay tinahinga ang tiyan nito gamit ang karayom at sinulid. Sobrang lalim ng pagkakatulog ng lobo na hindi niya ito nararamdaman. Ni hindi nga siya gumagalaw. Tahimik namang lumayo ang mag-iinang kambing. Nang magising ang lobo, saka niya lang naramdaman ang masakit na tiyan. Naisip niya na baka ito ay dahil sa napakaraming kambing na nakain niya. Nauuhaw siya, kaya pupunta siya sa ilog para uminom ng tubig. Habang naglalakad, nag-uumpugan ang mga bato. Nag-uumpugan ng mga bato. Ang tagal namang matunaw ng mga batang kambing na nasa tiyan ko. Nauuhaw na tuloy ako. Para makainom ng tubig, kailangan niyang lumungot. Pero dahil sa sobrang bigat ng mga bato, nawalan siya ng balanse at nalaglag sa tubig. Tulungan niyo ako. Nalulunod ako. Tulong. Sumigaw siya pero walang tumulong sa kanya. Hindi tanang mag-iina ang nangyari. Tumakbo sila sa ilog. Hindi na siya lumutang. Wala na ang lobo. Buti nga. Wala na tayong problema. Yehey! Nagsayawan sila at nagtalunan.
Mula sa araw na yon, masaya at tahimik na namuhay ang mag-iinang kambing sa kanilang maliit na bahay sa kakahuyan.